Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So mamaya po mga kadabarkads, ang labanan ng mga APAM. Sino kaya sa top 8 grand finalists ang magwawagi sa puso po ng mga Pinoy? Yan yung tututukan natin mamaya. Samantalang kagabi naman po mga kadabarkads, may ganap po sa Main Mendoza para po yan sa Unilab event for the hashtag Great Health Fest 2025. Ginanap po yan sa SM Mall of Asia Music Hall na talaga namang dinagsa po ng mga dabarkads natin at mga fans po ni Main Mendoza. Pinakita din po dito mga kadabarkads yung bagong commercial ni Main Mendoza para po sa Diatabs. So yan po yung looks ni Main Mendoza kagabi, napakaganda. Nagniningning yung kanyang beauty mga kadabarkads, and talaga namang kahit may asawa na siya, mukha pa rin po siyang dalaga. So back to back po ang mga event ng mga dabarkads natin, kasi si Atasha Mulak and Paolo Ballesteros, maging etong si Marian Rivera, May 17, 2025, may ganap naman sila para po yan sa Pure Gold. Tunay nga pong mabenta pagtatak dabarkads ka at nakilala ka dito sa Eat Bulaga. Samantalang sobrang proud naman po si Boss Joey De Leon sa pagkakahalal muli bilang senador ng matagal na niyang kaibigan na si Tito Soto. Ayon nga po kay Boss Joey De Leon, tanging si dating Senate President Soto lang sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas ang nahalal ng 5 beses. Sabi po ni Boss Joey, congratulations Tito, ipinagkakapuri ka namin ng buong Eat Bulaga at ng mga dabarkads sa isang makasaysayang pangyayari. Saad ng binansagang Henyo Master sa kanyang Instagram post, ikaw lang sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas ang nahalal na 5 beses. We are proud of you, dagdag pa niya. Sinamahan niya ang kanyang mensahe ng lumang larawan nila ng TBJ, ang iconic trio nila ni Tito at Big Soto. And speaking of Tito Soto mga kadabarkads, eto nga po't meron tayong nasagap na nilapitan daw po si Tito Soto ng 4 na senador para po sa Senate Presidency post. Sabi inamin ni Senator-elect Tito Soto III na may 3 daw hanggang 4 na senador na ang kumausap sa kanya para maging susunod po na Senate President sa 20th Congress. Sabi po dito, yes, may kumausap. I would be lying if I would say no. May mga kumausap sa akin. I am not the type that would go around if they have the numbers. I will accept, pahayag ni Soto sa Zoom interview ng mga reporter. Mga 3 o 4 ganun lang, and they are saying their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. Sambit pa niya. Hindi naman masabi ng dating Senate President ang bilang ng mga senador na gustong ibalik siya sa nasabing posisyon. I rather not say anything. It would be hearsay, sila nagsasabi, so sila na lang tanungin nyo. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na nasa mayorya na ng susunod ng posisyon ng Senado kung papalitan siya sa susunod na Kongreso. Sa dulo, ang magpapasya ng Senate President kung mananatili man ako o iba ang uupo ay yung mayorya ng Senado, sabi ni Escudero sa isang forum sa Senado noong Huwebes. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi nag-graduate katulad ng sitwasyon ngayon, at magbabago lang yan kung may nagpresenta ng higit sa mayorya
ang boto kapag nag-resume ang Senado, dagdag pa niya. Nang tanongin naman si Soto kung nakausap na niya si Escudero hinggil sa palitan ng liderato sa Senado, sinabi nitong hindi pa, even before the campaign period, the last time we talked, the last quarter of 2024, we never discussed this. Nagulat nga ako na 2 to 3 personalities, sabi daw ni Cheese, nagkausap na kami, we never discussed it, ayon kay Soto. Sabi naman dito sa ABS-CBN, katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman. Giit na Senate President Francis Escudero, natutok umano siya sa trabaho at ipinagkibit balikat lang ang pahayag ni dating Senator Tito Soto na handa ulit maging pinuno ng Senado. So mukhang sa posisyon naman po ng Senate Presidency, no, yung pinagtatalunan dito mga kadaber cad. So kayo ba, agree ba kayo na mapalitan po itong si Chis Escudero ni Tito Soto? Next topic naman, pag-usapan natin mga kadaber cads ang tungkol dito sa nabasa nating post mula ito sa kalaban ni Bossing Big Soto na si DY, na kung saan nga po 'di ba ay kinasuhan po ni Bossing Big Soto tungkol doon sa Pepsi Paloma movie niya sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa naturang trailer po ng naturang pelikula, no? So marami kasi ang nagtatanong nasa na daw si DY ngayon, mukhang hindi daw nagpaparamdam, tapos yung account ni DY ay hindi na po makita dito po sa Facebook. So ilang linggo ko nang hinahanap yan, wala po talaga mga kadaver cads eh. Hanggang itong si Juliana Parescoba, sinabi niya na please follow Direk Daryl Yap personal page habang siya ay gumagawa daw ng ikalawa niyang Facebook account na magiging para daw sa publiko. Ang dati niyang account may magiging exclusive sa kanyang mga kaibigan, kakilala at mas malalapit na tao. Maraming salamat po. Then nagbasa nga ako ng komento sa naturang post nitong si Juliana Parescoba. Ito yung nabasa ko mga kadaver cads. Kaya pala di ko na mabisit kasi automatically lagi siyang nasa search bar ko sa FB, kaya di ko na ma-search na ban ba siya. Then may nag-reply na na-take down ba ang account ni Direk? Possible yan na na-ban or na-take down po ni Meta. And sa mga nagtatanong naman po ng case nitong si Bossing Big Soto laban dito kay Direk Daryl Yap, mukha pong nananahimik sila mga kadaver cads. Mukha pong inareglo na lang si Bossing Big Soto, pero ayun nga po doon 'di ba sa mga lumabas na balita na ayaw pong magpaareglo ni Bossing Big Soto. Depende na lang siguro kung yung hinihingi ni Bossing Big Soto ay maibigay niya. Then tapos na po yung case. Actually wala nga pong halaga. I mean walang katumbas na pera yung pagkakasama po ng pangalan ni Bossing Big Soto doon sa trailer ng kanyang movie. Actually, kulang pa nga yung magkano ba ulit? 30 million na yun, ano? Kulang pa yun sa pagkakasira ng pangalan ni Bossing Big Soto. Pero mabuti yun na lang po yung hiningi ni Bossing Big, 'di ba? Siguro nagkaareglohan na lang mga kadaver cads, tapos binayaran po yung danyos no, na hinihingi po ni Bossing Big Soto, tapos hindi na lang nilabas sa mundo po ng social media. What do you think mga kadaver cads? Please comment down below.